Greetings mo mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. I wish well, no? Iba-iba po ang ating mga time zone, no? Lalo na yung mga kababayan natin na sa iba't ibang panig ng mundo, mga OFWs natin, mga immigrants, no? O mga kababayan natin na naging citizens na sa ibang bansa, no? Harinawa sa mga oras na ito, ay okay po kayong lahat. Alright. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is sa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po na pag-usapan sa mga videos po natin ay huwag nyo pong maituring na isang legal opinion, bagkus consider discussion for academic and information purposes only. If you have compelling reason or issues, wala na po pinaka-the best, kundi ang kumonsulta po sa inyong lawyer dyan sa inyong community. Alright? So, mga kababayan, sa mga baguhan pa lang, no? Ay, kung hindi pa nag-subscribe, huwag po niyong kalimutan. I-click po niyo yung subscribe, share, and like buttons natin, no? At saka yung, siyempre, yung notification bell upang sa ganun, pag meron tayong mga updates sa ating mga videos, no? Meron tayong Q&A live, ay makapag-participate po kayo at wala po kayong mamimiss na mga pinag-usapan natin, no? Kasi ang ating pong mantra nga natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. At bukod pa rito, ay pag tayo po ay marami po nag-subscribe, nag-share, and like, mahuhuli po tayo ng algorithm ng YouTube. Kung sa ganon, ay malalagay po tayo, no, sa mga prominent pages ng kanilang platform at sa ganitong paraan, marami po tayong ma-reach out na mga kababayan. Kasi po ang ating paniniwala ay pag well-informed po ang ating mga kababayan, ay hindi tayo ignorant, no, lalo na sa larangan ng batas, kahit paano may alam tayo, may napupulo tayo rito, malaking bagay po yun na ma-promote po natin ang ating peace, no, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating community, sa ating kapwa-tao. Kasi pag alam natin yung rights, duties, and obligations po natin, ay magiging aware po tayo at malamang po ay hindi po tayo makagawa ng masama o makapag-argabyado tayo ng ating kapwa. In the sense, ay di magkaroon po tayo ng maayos na pamumuhay, maayos na pakipagkapwa-tao natin sa ating mga kababayan at ganun din, no, sa ibang tao, no, lalo na tayo ay nandito, nakatira tayo sa isang sibilisadong community. Alright, so okay, bago po tayo magpatuloy, baka mahalimutan ko po, okay, i-allow mo muna nyo ako na i-promote ko po ang aking libro. Ito po ang ating libro, no? We just launched this siguro last week po, no? Ang title po ng libro is Legal Handbook, Daily Law Companion for All. So, ibig sabihin po niyan, kahit hindi po kayo lawyer, no? Any Tom, Dick, and Harry, ka nga, or ordinary housewife lang, empleyado, student, no? At sino man manggagawa, or even lawyers, no? Pwede pong magamit po ang librong ito as your handy reference, no? Kung kayo man ay nasa opisina man kayo o nasa inyong bahay, no? Pag meron tayong naku-curious kayo, ano bang batas tungkol sa halos po lahat ng napag-usapan natin, no, sa ating vlog, no, sa ating mga videos ay halos po ay may nandito po, no, yung basic na prinsipyo ng batas po nandito. Okay? So, kung gusto niyo umorder po, no, ang libro pong ito ay publish po ng Central Books at pwede po niyo i-search, no, sa kanilang website, no. Ulitin ko po, www.central.com.ph. Ulitin ko po, www.central.com.ph, no? I-search na lang po nyo doon ang title ng libro o yung author at makikita na po ninyo ang librong ito. Okay? So at free delivery daw po sila, no, nationwide dito sa Pilipinas. All right? So
sana po magkaroon kayo ng ganitong libro. Hardbound po siya, no? Kaya hindi po ito madaling masira. Okay? And then another libro po na sinulat din po natin ay of course, ito po yun, yung tinatawag nating The Code of Professional Responsibility and Accountability. Ay ito po sa mga lawyers lang po, no? Sa aking mga panyero o panyera, if you want to have a copy of this book, no? We launched this last, May 24, no? In the occasion of our Greater Manila Region Convention, no? So, the same din po, no? Ito po ay published and distributed by Central Books, no? They have branches practically in Metro Manila at saka doon po sa Davao at saka sa Cebu, okay? And if you want to order, free delivery daw po sila, no? Nationwide dito sa Pilipinas. Ang website po nila is www.central.com.ph. Ulitin ko po, www.central.com.ph. Naka-hardbound po sila, no? And you could use this, no, as your handy reference, no? Lalo na pag medyo meron tayong usapin, no, tungkol sa responsibility and accountability ng mga members of the Philippine Bar. All right? So let's now proceed, no, sa ating topic or discussion. Of course, tayo po itutugon po doon sa liham po sa atin. Itago natin siya sa pangalang D.V. Valenzuela. Ayun po ang kanyang code name, no? Ang sulat po niya, ay basahin po natin. Sabi niya, paano kung ipangalan sa illegitimate child ang lupa na mamanahin? Sabi niya, may possible po ba na makuha itong ng legal wife at mga anak niya? Okay, pong tanong, yung pong sagot niya sa atin. Of course, the fact na sinabi ninyo na legal wife kayo at legal ng mga anak ninyo, okay? Of course, may karapatan po kayo doon, okay? Ngayon, kung ito'y pinangalan, no, sa isang tinatawag nating illegitimate child, ang tawag po ngayon yan ay non-marital child. Hindi po natin mapagkaila na siya po ay isa pong compulsory heir, no? Kung sakali mang yung tatay niya ay pumanaw, okay? So, pwede niyong habulin yan hanggang buhay pa kayo or hanggang sa kung nawala na si mister, no? So, pwede niyong habulin yan because yung pinangalan, no, kahit na pinangalan niya sa kanyang anak, okay? The fact na married siya, okay? This is presumed to be, yung pera po dyan is presumed to be part of the conjugal funds or part of the absolute community property, no? Depending kung saan man kayo kinasal. So in the sense, pwede po nyong habulin because that is part of your conjugal and your absolute community property. Now, knock on wood, in the event naman po na yung mister ay mawala, okay? So, yung mga anak, ganun din yung kayo bilang surviving spouse, no? At yung inyong mga anak ay automatic po yan na maging tagapagmana po ng inyong asawa. Kahit na sabihin nating hiwalay na kayo ng matagal o hindi kayo naghiwalay, basta nalaman na lang ninyo na meron siyang anak sa labas, no? Ay pwede rin po kayong maghabol o may karapatan. Actually, because kayo ay matuturing na surviving spouse at ang inyong anak ganon din. Kayo, ang inyong mga anak ay may tuturing na legitimate children o marital child. At yung anak din na sinasabi mong illegitimate child, ay siya din po ay may tuturing na compulsory heir, no? Kahit na siya ay anak sa labas o hindi siya kasal ng kanyang magulang. Okay? So, kaya lang ang pagkakaiba, ayon sa ating batas, no? Ang share po o ang mana ng isang legitimate children o child compared doon sa mana ng illegitimate or non-marital child ay di hamak po na mas maliit sa kalahati ang mamanahin o ang parte ng non-marital child o yung illegitimate child. For example, no? Kung ang mamanahin, halimbawa, kung ang mamanahin halimbawa ng
legitimate child is 1,000 pesos, ang mamanahin naman ng illegitimate child o non-marital child is katumbas ng kalahati, which is only 500. Yun namang surviving spouse, kapareho po kayo ng mamanahin ng isang legitimate child po ninyo. Ngayon, tanong paano ba ang partiyan just in case? Okay, ganito po yun. Sa batas kasi natin, no, kung walang will, assuming na walang will or intestate succession, kung ang isang pag namatay ang asawa, okay, dissolved na po ang kanilang property relations. Okay, but dissolved na kasi namatay na po ang isa sa kanilang partner. Okay, by death. Okay, so ang gagawin niyan, yung kalahati po nito ay mapupunta doon sa asawa na buhay bilang share niya doon sa kanyang conjugal share niya or community property niya. Yung natirang kalahati, ito ngayon ang paghati-hatian ng mga compulsory heirs niya base doon sa formula na ating na-explain, no? Sino yung mga compulsory heirs? Okay, halimbawa, kung dalawa yung anak sa loob, okay? At plus yung sa labas, okay? Mangyayari niyan, yung isa, yung surviving spouse, plus yung dalawang anak niya sa kasal, okay? Di ilan sila? 3 na sila. So, 3 sila, equal sharing sila. Okay? Pero yung isa, entitled siya, yung anak sa labas, entitled din siya. Ang equivalent naman na niya ay yung kalahati ng mamanahin ng bawat, ng share ng mga legitimate ng surviving spouse o yung mga legitimate children. Okay? So, maliwanag po yun. I hope, no? I hope nasagot po natin ito, no? Si the Valencia print. Okay? So, so I hope nasagot natin yan. Okay? Hanggang dito na lamang tayo muna and I see you in the next video po natin. At huwag po niyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-share and like, no? Subscribe pag hindi pa kayo napag-subscribe. And of course, i-click po ninyo yung share and like and notification bell upang sa ganon ay magkaroon po kayo ng opportunity at magkaroon kayo ng notification the moment na mayroon tayong panibagong update. Okay? Para wala po kayong ma-miss na mga updates po natin. At of course, pag na-share po kasi niyo yan, yung mga kaibigan, kamag-anak, kakilala ninyo, no? Ay magkakaroon din sila ng opportunity at makapulot din sila ng aral dito sa ating pinag-usapan. Maaaring na pag-usapan natin dito, yung iba sa inyo, ay walang relevance ngayon. But for all you know, sa iba na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, ay may relevance po ito. At kung wala mang relevance na pinag-usapan natin ngayon, malay ninyo, pagdating po ng araw, ay maalala ninyo na mayroon pala tayong pinag-usapan ng ganito. No? At kayo rin pala ay magiging, hindi ko wag naman sana ng biktima, ay maka-experience din ng situation na ating pinag-usapan. Okay? So hanggang dito na lang muna at maraming salamat, no? At see you in the next video po natin o kaya Q&A. Bye-bye!